Ngayon lang ako mag-video ng ganito. Sa totoo lang, ilang araw na ako nanginginig. Di ako makakain. Hindi ako nagpapaawa. Ayoko gumawa ng ganitong video. Kilala niyo ako. Hindi ako malagawa ng ganitong video. Pero more than 10 years ng friendship. More than 10 years ng friendship. Kung totoo tinetreasure mo ako, hindi mo ako sisiraan sa social media. Alam ko, sinasabi mo sa akin mahina ka. Pero ni isang patak ng luha, wala ako narinig nung tinapon mo yung 10 years ng friendship dahil sa lalaki na yan. Tinatry lang kita. Ito yung totoo. Umalis kayo. Umalis kayo ng bahay. Nagkaroon ako ng malaki stress. Nagkaroon ako ng alopecia. Hindi ko kayo makontak. Kasi gustong kayong tanggalin sa utak ko. Dahil nung umalis kayo, nawalan ako ng monetization. Sino naiwan sa bahay? Ako. Magkano ang monthly bills kailangan ko bayaran? Kasi pwede kayo umalis anytime. Ako hindi. So, yung mga naiwan, kailangan ko magpaka-strong. Kailangan ko magpaka-strong para sa kanila. Until now, meron ako alopecia. Yan, nakikita nyo. Sa sobrang stress ko nung umalis sila. Dahil sila yung pinaka-minarket ko. Ngayon, paano ko bubuhayin yung bahay? Okay, nag-move on ako doon. Yung events. Hindi ko sinama yung asawa mo sa events. Kasi yung unang event na inalok namin, tinanggihan niya dahil wala siyang kikitain. Yun na yung term nyo, di ba? Wala kayong kikitain sa akin. Kaya hindi kayo sumama. So, nawalan ako ng gana na iyain kayo. Kasi dati, pumupunta yan sa amin nang walang kinikita. So, akala ko kasi pamilya eh. Sige, pamilya. So, nawalan kami ng gana. At saka ako ba nagde-decide kung sino sasama sa event? Ako ba yan? Alam niyo, hindi lang ako yan. Sobrang sakit ng mga sinabi mo. Halos lahat hindi na totoo. Okay. Eto. Natapos na ako sa problema. Nakalimutan ko na kayo. Bumabalik na yung sakit ko nawawala na. Pero bumabalik siya ulit. Hindi ko na kaya ginagawa niyo sa akin. Ngayon, nung gusto kitang i-message bago magpasko, may nalaman ako sa asawa mo. May nalaman ako sa asawa mo. Naipit ako between sa sinasabi mong masailan ka. Masailan ka magbuntis, di ba? Masailan ka magbuntis. Pangarap mo magkaroon ng pamilya. Pangarap mo magkaanak. Naipit ako between sasabihin ko ba sa'yo nalaman kong kalokohan ng asawa mo habang buntis ka. Ang dami kong nakuhang message. Ang dami kong nakuhang proof na naglolo ko yan. Naipit ako dun. Kasi ayoko mapahamak ka. Gusto ko sana pag nanganak at saka ko sabihin sa'yo yan. Iniisip pa rin kita, pero ang inisip mo kaya hindi kita mini-message. Hindi ako nagpaparamdam. Kasi galit ako. Nagtampo ko, pero hindi ako galit. Hindi kita makausap. Ayaw kita kausapin kasi alam ko sa sarili ko madudulas at madudulas ako. Yung asawa mo, ayoko makita. Madudulas ako. Ngayon, di ko alam kung paano kong sasabihin sa'yo nung time na yun. Pero sa isip ko, ayoko talaga sabihin. Gusto ko manganak ka muna. Para at least safe. Iniisip pa rin kita that time. Ngayon sa 10 years ba na magkakaibigan natin? Ni isa ba wala akong nagawa na tama sa'yo? Bakit sa video mo lahat ng ginawa ko sa 10 years mali? Talaga ba? Ni isa? Kung minamanipula kita, 10 years kitang minamanipula? Sobrang sakit sa akin gawin na video na to. Alam niyo, hindi ako pala gawa ng ganitong video. Nagbabanggit na kayo ng ibang personalities. Dinadamay nyo na sila para lang sa clout na yan. Even sila, alam nila sa sarili nila
na kapag may nakikita tayong video, kahit pa paano may masasabi tayo, pero para sa magbabarkada lang yun. Bakit nyo ngayon nilalabas? Pwede nyo akong komprontahin kung galit kayo. Pwede nyo akong kausapin. Pero hindi kayo nagme-message. Bakit kailangan yung i-public? Kulang pa ba kayo sa panggagatas nyo sa akin? Hindi ko sinasabi na yung utang na loob, ha? Hindi ko pagdidiktikan yung utang na loob. Sa akin lang, tumingin naman kayo kung sino yung tumulong sa inyo na walang-wala kayo. Yung ex-best friend ko, yung asawa nun, nagpunta yan sa akin, lubog na lubog. As in, lubog na lubog. Walang tumatanggap ko sino-sinong grupo yung nagtatakwil dyan sa kanya. Ako lang ang tumanggap, kami lang ni Direk. Tapos ngayon nagkaroon ka ng pangalan kahit paano. Nakuha nyo na gusto nyo sa akin. Nagsolo kayo. Okay. Wala naman ako masasabi eh. Ang gusto ko lang, tumingin kayo sa pinanggalingan nyo kahit paano. Hindi yung sisiraan nyo ako nasisiraan. Yung sinasabi nyo tungkol sa fans ko, na sinasabihan ko na kung ano-ano pang nakatalikod ako. Tingin nyo sa sobrang prank ako, mapaplastic ko yung mga tao ng 3 years. 3 years na ako nasa stage. 3 years. Alam nyo, sa ginagawa nyo na yan, nagmumukhang dati pa meron na kayong inggit. Kahit sabihin yung hindi, bakit kailangan yung i-post? Galit na galit kayo, diba? Kausapin nyo ko, harapin nyo ko. Yung isa, inaya ko ng lie detector test. Eto na yung chance mo para mapatunayan na totoo lahat ng sinasabi mo. Hindi ka dumating. Bakit hindi mo ako sinipot? Hindi sa bahay mo ng lie detector test? Walang off-com monetization. Walang promotion. Bakit hindi ka sumipot? Alam mo sa sarili mo mako-corner ka if ever. Alam mo sa sarili mo mapapahiya ka sa mga sinasabi mo. At alam mo sa sarili mo na yung sinisiraan mo partner, mas madumi ka doon. Niligtas ka na sa club. Ano ba gusto mo? Nagpunta ka sa akin, ang dungis-dungis mo patingnan nun. Inayusan kita sa bahay. Kung usapang pamilya, hindi yan yung tinuring nyo sa akin. Gusto nyo akong gatasan ng gatasan. 10 years, ito ha, 10 years. 10 years ako naging masama sa'yo. Hindi ko matanggap na yung mga taong tinulungan ko magiging ganito ang ending. Alam ko kung sino nasa likod nyo. Alam ko lahat ng pinaalis ko sa bahay, lahat ng nawala sa bahay, at lahat ng hindi ko tinanggap, kayo magkakasama ngayon. At meron kayong mga plano para pabagsakin ako. Dahil gusto nyo mawala ako sa social media, di ba? Dahil gusto nyo mabash ako na mabash ng mga tao. Ito na, nakuha nyo na gusto nyo. Pero sana yung mga kwento nyo, yung totoo. Bakit kayo magko-compose ng 30 minutes? 30 minutes? Para siraan ako? Kung totoong minahal mo ko, hindi mo gagawin yan sa akin. Dahil ako, ang dami-dami kong pwedeng ibulgar tungkol sa'yo. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Hindi ko gagamitin yung mga sekreto mo against you. Hindi ko gagamitin mga sekreto nyo against all of you. Ngayon, bakit kayo? Hindi rin ako gagawa ng kwento against all of you. Ang dami-dami kong alam against all of you na hindi ko sinasabi. Kayo, ultimo kasinungalingan sinasabi nyo para lang ma-down ako ng ma-down. Ngayon lang ako lumabas ng ganito. Kailangan kong maging matapang kasi para sa mga tao na iwan sa akin. Pinipilit nyo kami pag-awayan na sinasabi nyo. Nagtitiis na lang yung mga kasama ko. Hindi. Hindi yan totoo. Sila ang tumutulong sa akin ngayon. Para kahit paano makarecover ako.
Oo, buntis ka. Sinasabi mong hormones na yan. Sinasabi nilang hormones, pero hindi enough yan na reason. Para ganyanin mo ako sa social media. Sino bang tanga? Sino bang tanga magpapauto ng 10 years manipula? Tsaka yung isa dyan yung sinasabi mo na yung mga damit mo, binabawi ko? Hindi ba't nagme-message ka ba sa pinsan ng ex mo para lang makuha yung mga damit na mga binigay ko? Yan DP mo, panty ko nga yung suot mo eh. Diba? Hindi ko nga yung binigay sa'yo eh. Tapos ipe-flex mo na wala akong nabibigay sa'yo kahit ano. Dito tayo sa sahod. Sa events, bakit yan lang ang nakukuha nyo? Ilan ba tayo sa events? Ilan tayo? Mas malaki pa ba ang makukuha nyo sa akin? Sino ba ang guest? Ako? Kayo ba? Di ba ako? Sino magbabayad ng monthly bills? Kayo ba? Mag-aambag ba kayo? Hindi ba ako? Kung event nyo yun, hindi ako magdidesisyon ng TF nyo. At the same time, hindi ako ang nagdidesisyon ng TF. Tsaka ano ba ginagawa mo sa stage? At ano ba ang ginagawa ko sa stage? Halos appearance lang kayo. Ako at si Yaki ang nagpe-perform. Hindi kayo dahil ang laging hinahanap sa stage. Ako at si Yaki. Huwag na kayo mag-demand ng malaki. Na sobrang laki, na mas malaki pa kaysa sa akin. Napaka-unfair naman kung ganun. Ang tagal kong binuo ng pangalan. Pumasok kayo sa bakod ko, may bunga na, tas ang gusto nyo, yung hatian natin pantay-pantay. Ano bang klaseng kumpanya nagbibigay ng ganun yung pinaka-may-ari? Magbibigay ng pantay sa mga empleyado na sahod niya? Alam nyo, sa totoo lang, sobrang sakit na nangyari sa akin na to. Hindi ko akalaan ng mga taong tinulungan ko after akong magamit. Eto gagawin. Ang gawan ka ng kwento, sirain ka. Usapang turingan ng pamilya. Bakit ba ako nagiging strikta? Hindi ako galit kapag masaya kayo. Masaya ako pag nakakarinig ako ng tawanan sa bahay. Diyos ko. Eh, di ang lungkot-lungkot nyo naman sana sa bahay kung gano'n, di ba? Usapang pamilya, usapang pagiging ate. Mas matanda ka sa akin sa ex-best friend ko, ha? Mas matanda ka sa akin, pero ako pa nag-guide sa'yo. Ngayon, hindi lang ito yung first time na tinalikuran mo ko ng dahil lang sa lalaki. Alam mo yan. Hindi ito yung first time. At di kita masisisi kasi this time buntis ka na kailangan mo talagang panigan yung asawa mo. Asawa mo na hindi ko talaga gusto. Nung nalaman ko yung mga ginagawa sa'yo, baboy. Ako, huwag niyo na akong itagtag sa kung sino-sinong pangalan. Kung sino-sinong personalities, kung sino-sinong lalaki. Ay, ano naman kung malalaki ko? Sige. Reality, ano kung lalaki ko? Eh, ikaw, bakit ka nang mababae? Buntis yung asawa mo. Diba? Kung totoong naging kaibigan nyo ko, bakit di kayo mag-reach out? Kung totoong galit kayo, at galit lang talaga kayo sa akin, hindi para siraan ako, bakit hindi kayo mag-reach out? Eto ha, tungkol dun sa sahod, dun sa payout. Bakit pinipilit nyo sa akin i-connect yan? Sa akin ba pumapasok yan? Bakit hindi nyo i-message yung tao kung saan pumapasok yung payout nyo? Bakit ako? Kasi gusto niyo ako masira tungkol sa pera? Bakit yung pipilitin masira sa pera? Yung payout nyo, December pa lang kinausap na kayo ng taong may hawak ng payout nyo. Bakit hindi nyo inaayos? December pa lang pinapaasikaso na sa inyo na ilipat nyo na sa account nyo. Bakit hindi nyo inaasikaso at ngayon kami yung pinipilit nyo magmukhang pera? Alam nyo hindi sa akin nakakonect yan pero sa akin yung kinokonect. Bakit ako? Kung ayaw nyo ako siraan, bakit nyo i-connect sa akin yung tungkol sa pera na yan, sa payout nyo? Eto, yung pag-turn off ng monetization. Pinipilit nyo sa akin i-connect. Wala akong full access ng mga pages nyo. Kaya nyo nga ako natanggal agad, diba?
Hindi ko full access yan. Bakit pinipilit nyo sa akin i-connect? Bakit hindi nyo kausapin yung taong may full access niyan dati na tinanggal nyo na rin? Inaccept niya yung pagtanggal nyo sa pagiging admin niya. Hindi nyo makausap kasi bakit? May atraso na kayo dun matagal na. Tapos sa akin yung ibibintang yung full yung monetization na yan. Magkano ba yon? Magkano? Ilang araw ba na turn off? 2 gabi? 2 araw? Magkano lang yon? Wala pa 5,000, wala pa 3,000 yun. Babayaran ko na lang kahit hindi ako yung gumawa. Manahimik lang kayo dyan. Doon sa mga tao na nakakapanood sa akin, wag nyo na akong gayahin. Balik tayo dun sa 10 years. Isipin mo, 10 years na pala sa akin may sama ng loob, hindi ko pa alam. At pag pumutok, sisiraan ka na sisiraan. Ultimo mga hindi totoong bagay sasabihin. Alam ko may ilalabas pang video yung mga yan para siraan ako. Pero sana pag nilabas nyo yung video na yan, sana may pruweba naman next time. Para hindi kayo napaghahalataan na gumagawa kayo ng kwento. Too much na eh. Isipin mo 10 years. 10 years akong masama at pinanipula yung mga tao sa paligid ko. Ganun ba ako kagaling? Wala bang matalino na makaka-realize nun? Sa paligid ko ha. Eto naman, usapang kinatulong. Nakikitira kayo. Ang gusto nyo ako pa ba maglinis? Kapag nakikitira ka, wag kang Disney princess. Kapag nakikitira ka, may ambag ka dapat sa bahay. Ako nga naglilinis eh. Tapos kayo kinakatulong? Talaga ba? Toka-toka tayo, kinakatulong? Mas marami pa trabaho ko sa inyo pero gumagalaw ako sa bahay eh. Tas kayo, kinakatulong kayo dyan sa bahay ko? Napakalabo niyan. Hindi ako iniiwan ng lahat ng tao. Iniiwan ako ng mga taong may inggit sa akin dati pa. At kung hindi kayo inggit, hindi nyo ko sisiraan ng ganyan sa social media dahil alam nyo kung anong magagandang ginawa ko sa inyo. Nakuha nyo na lahat eh, di ba? Nakuha nyo na lahat. Vlogging. Continuous na income. Nakuha nyo na. Kaya pwede nyo na akong gatasan at sirain ng sirain ulit. 10 years? Nagtitiis ka sa akin ng 10 years? Simula high school, nagtitiis ka sa akin? Talaga ba? Sige nga. Sinong taong tanga na maniniwala ng 10 years kang minamanipula? At 10 years kang ginagawa ng masama, ultimo aso, aalisan ka kung masama ka ng kahit 1 month, 2 days, 3 days lang. Kung masama akong tao ng 10 years. Pag nag-collab-collab yung mga taong nawala dito sa bahay, alam nyo na ibig sabihin nun. Alam nyo na tama yung mga sinasabi ko. Alam nyo na totoo yung mga sinasabi ko. Na before issue niya, meron na talagang usapan yan kung paano ko pababagsakin. Sa mga nanonood dito, mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng kaibigan. Nakakatakot yung mga ganito. Na pagkatapos mong tulungan, hindi ko sinusumbatan ha, pero pagkatapos mong tulungan at gatasan ka, pakinabangan ka, sisirain ka na sisirain. Hindi ganito ang kaibigan. Tinuring ko pa naman kayong pamilya at totoo yan, alam nyo yun sa sarili nyo. Grabe ko kayo pagtanggol sa iba. Kung ano yung ginawa nyo sa aking paninira, hindi ko yung gagawin sa inyo. Kung ano yung mga pinag-uusapan natin before, hindi ko yung gagawin sa inyo. Ipopost ko pa kayo. Sisiraan ko kayo. Naglalabas lang ako ng hinanakit. Sa mga taong sobrang ungrateful. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ako nagpapaawa or anything. Hindi ko gawain to. Pero sa loob ng 10 years, pinepeke mo lang pala ako. Kung hindi ka pala masaya sa akin, bakit ka tumagal ng 10 years? Napakasakit ng ginawa mo sa akin na yan. Hindi mo ako asawa para pagtiisan mo ng 10 years. Best friend ako noon. 10 years. Hindi ko in-expect. Pinepeke mo lang ako noon.
yung mga masasaya nating moments behind cam at wala pang vlog. Alam nyo, nakausap ko yung isa sa mga dinidigit na pangalan sa akin na siniraan ko. Sobrang salamat sa'yo, Cherry White. Hindi ko in-expect to. Hindi ko in-expect kasi sa totoo lang, alam mo yung pakiramdam ng ginamit, tinalikuran, tapos siniraan. Pero hindi ko in-expect na papayuhan mo ako ng ganyan. Alam mo, hindi ako pala kabuong tao. At ramdam mo kung ano nararamdaman ko. Kaya sobrang salamat.